Isa sa mga paboritong merienda ng mga estudyante ang mga street food na inilalako po sa labas ng eskwelahan. Pero nakakasiguro ba tayo na malinis at ligtas sa mga ito? Darito ang unang balita, special assignment. Mura, mabilis at lamantian. Ito ang bentahe ng mga street food. Kaya naman patok na patok ito sa mga estudyante lalo na ngayong pasukan. Pero ang mga pagkain ito sa preparasyon at kanilang lokasyon, maaaring may bantaraw sa kalusugan. Kaya naman para makasiguro, nagtungan GMA News sa Sanitation Department ng Quezon City. Ayon kay Sanitary Inspector Domingo Arcilia, nagiging marumi ang pagkain na bibili sa kalye kung hindi maayos ang preparasyon nito. Yung marami na accumulate ng mga dumi, mga dust, alam mo naman, kalye yan, maraming moving objects. And then siguro, yung proper preparation din ng mga pagkain, hindi na natin nasusubaybayan kung tama yung paggawa nila ng mga food handlers. Dahil dito, isang surprise inspection ang napagplanuhan ng departamento kasama ang GMA News. At dito nga sa paaralang kanilang napili, ilang street food vendors ang aming naispatan. Kuya, mga hapon. Kayo po may-ari? Ay, sorry. Bakit po kayo nakaubad? Nagluluto ako, sir eh. Kahit nagsisirve din ako kayo rito, nakaubad kayo. Hindi, okay lang. Nagdadamit po ako. Sige. May health certificate po ba tayo? Kasi hindi ko tayo pwede na natitinda kayo ng pagkain at nakaubad kayo, sir. Ito po, kahit may takip, hindi naman po siya sealed. So, posible yung mga langaw po makakapasok pa rin, no? So, iniwasan na po natin posibilidad ng kontaminasyon. Hindi namin kayo pinagbabawalan ng magnegosyo. Ang gusto lang po namin, isaayos lang po natin, ha? Sir, warning po ito, ha? First warning po, second time na mahuli po namin kayo, sir, in cooperation with MDAG, pwede po namin ipakonfiscate ito mga gamit ninyo. Sa katabing tindahan naman ng isaw din ang mga gamit pangluto sa sahig na kalagak. Ang plastic naman pang takip sa pagkain, may buhok pang kasama. Kaya naman ang may-ari, susubukan umanong sumunod sa sanitation. Kukuha daw po ng health certificate. Para tsaka ayusin yung mga lalagyan ng straw, lalagyan ng takip para hindi langawin. Pagka hindi tayo sumunod, i-confiscate daw yung mga paninda. Siyempre, kung may pagkain, ang pamatid uhaw, amin ding ininspeksyon. Problema natin dyan yung handle. Hahawakan tatayan, tapos itasuntok sa yelo. So yung possible ng contamination medyo malaki. Naka-expose din po yung mga baso ninyo. So pag kinapitan nyo ng langaw, ng kung ano ng alikabok, makontamin na po yung ating sinaserve sa mga bata. Dapat po nilalagyan talaga, lalo ang mga bata po, sensitibo pa sa sakit yan. Tapos health certificate po, kumuha na kayo kagad. Ha? Bukas, maaaring magkaroon ito ng lagyan, kaka ito. Nilalagyan na Ang tindahan naman na ito na sikat sa kwek-kwek, exposed din sa dumi ang pagkain. Kuya, hindi kayo dapat nagbebenta na nakasando. Mainit ang panahon. Baka umalat yung pagkain. Dahil Sa pawis. Walang problema. Mas maganda nga yun, nasabihan kami. Kesa na yun yung maulit-ulit, di ba? Kailangan maayos na. Ayon sa Quezon City Sanitation Department, ang mga na-inspeksyon ay may halos parehong violation na madali umanong solusyonan. At sa kanilang pagbibigay warning, umaasa ang Sanitation Department na susunod sa regulasyon ng mga vendor.